Magandang hapon po muli sa ating lahat. Buksan natin yung mga Bible sa 1 John. 1 John chapter 3. So, babasahin ko pong verse 22 hanggang sa verse 24. Pero pag-aaralan po natin ay yung verse 24. So, sabi ng 1 John chapter 3 verse 22, "And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments, and do those things that are pleasing in His sight. And this is the commandment, that we should believe on the name of His Son Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment." Verse 24, "And he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in him, and hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He hath given unto us." Sandali po tayong manalangin. Let's pray. O Amang dakila, makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat kami muli sa inyong kabutihan sa aming buhay, na kami po, Ama, ay nakapag-gather upang patuloy po, Ama, na makapag-aral ng inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami, Ama, na kaming nagugutom, Ama, ng inyong banal na salita. Napakainin niyo po kami, Ama, at kami po, Ama, ay mabusog, matuto, Ama, at lumabas kami, Ama, dito sa bahay-sambahan, Ama, ng may kasiyahan. Dala-dala, Ama, ang inyong banal na salita. Kaya di po patuloy, Ama, ang magturo sa inyong lingkod, Ama, sa hapon na ito. Ama, binabalik namin sa inyong kapurihan at ang karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last time ay nakita natin na kung papaano kapag ikaw isang mananampalataya na mayroong tunay na assurance of salvation, may kita natin na sabi ng Bible ay meron tayong confidence, at the same time, meron tayong tinatawag na guarantee na sasagutin ng Diyos yung ating mga panalangin. So, kung maaalala natin, itong 1 John, itong buong 1 John chapter 3, so, itong 1 John chapter 2 verse 29 hanggang chapter 3, may kita natin dito yung pinaka-tema nitong ating pinag-aaralan. So, dito sa ating pinag-aaralan, simulat sa Paul ay yung tinatawag nating fellowship. So, dito sa buong John, may kita natin yung word na fellowship. Fellowship with the Father, fellowship with the Son, Jesus Christ, fellowship with the Holy Spirit, and at the same time, fellowship with the brethren or the believers. So, dito makikita natin yung fellowship. So, yung fellowship na makikita natin dito sa chapter 2, 29 hanggang sa chapter 3, makikita natin na ito ay napuproduce siya ng genuine love. Yung tunay na pagmamahal, which is yung tinatawag natin na agape love. So, itong genuine love na to ay nagpuproduce siya ng 4. So, which is napag-aralan natin yon. Yung una yung sacrifice, then yung tinatawag natin na giving, which is yung pagbibigay, at the same time, tinatawag natin yung action, at yung tinatawag yung assurance. So, yung assurance na tayo ay merong kaligtasan. At dito sa assurance, which is natalakay natin, may kita natin na kapag tayo may assurance, meron tayong confidence na lumapit sa Diyos. So, at the same time, meron tayong tinatawag na guarantee na sasagutin ng Diyos yung ating mga panalangin. So, dito may kita natin, dito sa verse 22 hanggang sa verse 23, na kung papaano bilang tayo, mga anak ng Diyos, ang pinakamakikita natin dito sa 1 John chapter 2 verse 29 hanggang 3, yung fellowship ng mga believers bilang tinatawag natin sons of God. So, ito yung pinakamakikita natin dito sa 1 John chapter 2 verse 29 hanggang dito sa chapter 3, which is hanggang sa chapter 3 verse 24. Yung tinatawag nating sons of God. Kung matatanda natin, mula sa little children, beloved, hanggang patungo sa tinatawag nating sons of God. So, bilang mga anak ng Diyos, may kita natin dito na
paano ako magiging anak ng Diyos? Ano yung dapat kong gawin para ako maging anak ng Diyos? Kung makikita natin sa mga unang chapter, unang verses, makikita natin na ang tao ay kailangan niya magkaroon ng relasyon kay Jesus Christ. Kailangan niya magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Panginoon sa Kristo at siya ay magkakaroon ng relation o fellowship sa God the Father at tatawagin siyang anak ng Diyos. So, mga anak ng Diyos. So, dito makikita natin na ang pinaka-main na tema dito sa John ay yung fellowship with the Father, fellowship with the Son, Jesus Christ, fellowship with the Holy Spirit, and fellowship with the believers. Yung kapwa natin mananampalataya. Kaya yung word na fellowship dito, makikita natin sa pinakauna pa lamang chapter, ay napakahalaga. Bakit? Hindi ka pwedeng magkaroon ng fellowship doon sa hindi mo kapwa Kristiyano. Okay, sabihin, pwede tayong magkaroon ng kaibigan, magkaroon tayong kaibigan na hindi Kristiyano, pero ang nais ng Diyos, yung kaibigan natin, number one, ay yung mga Kristiyano. Yun yung gusto ng Diyos, na tayo dapat, bilang mga mananampalataya, sino dapat ang ating sinasamahan? Yung kapwa natin, mananampalataya. Paano pag wala akong kaibigang mananampalataya? Ang meron na ako dito ay mga unsaved. Anong sinabi ng Bible? Ibahagi mo ang salita ng Diyos doon sa mga unsaved na yon. Pag sila ay na-save, kasama sila ngayon sa fellowship. So, napakahalaga na bilang isang Kristiyano, sinasabi ng Biblia na tayo yung ilaw, at the same time, tayo yung tinatawag na salt dito sa mundo. So, bilang mananampalataya, napakahalaga sa atin yung tinatawag na fellowship. Yung pakikipag-ugnayan sa kapwa natin Kristiyano. So, napakalaking question o questionable sa isang Kristiyano kung ang mas mahal niya ka-fellowship ay yung hindi Kristiyano. Pero dito makikita natin na sa verse 22 hanggang 23, yung tinatawag nating answered prayer. Yung prayer, which is napuproduce yun ng assurance of salvation. Dahil tayo ngayon ay meron ng assurance of salvation, meron na tayo ngayon tinatawag na karapatan na lumapit sa Father, sa Diyos. Kung matatandaan natin, merong mga phrases dito sa verse 22, 23, 24. So example, sinabi niyan, we receive of Him, yung mga phrases ito, we receive of Him sa verse 22, then because we keep His commandment, then sinabi ito, and do those things that are pleasing in His sight, verse 23, this is His commandment. So, dito makikita natin, may kasunod pa, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ. So, at the same time, dito sa pinakauli, as He gave us commandment. Then sa verse 24, sinabi dito ni John, and He that keepeth His commandment, dwelleth in Him, and He in Him, and hereby we know that He abideth in us. So, makikita natin kung kanino ba patungkol o sino ba yung nagbigay sa atin ng commandments. O ito ba yung ang nagbigay ba sa atin ng commandments? Itong si John, ang nagbigay ba sa atin ng commandments ay kung sino yung mga apostles ni Jesus Christ. So, dito makikita natin yung nagbigay sa atin ng commandments, doon tayo dapat mananalangin. Yun yung makikita natin dito sa verse 22 and verse 23. So, nung sinabi ni John dito, tandaan natin, ang mga Gnostics, hindi sila naniniwala na kailangan ng Kristiyanong manalangin para sa material blessings. Ang paniniwala ng mga Gnostics ay ang isang tao ay dapat siyang manalangin upang mabuksan ang kanyang kaisipan, upang madagdagan ang kanyang knowledge na balang araw ay makatakas siya dito sa mundong ito, which is corrupt na mundo, which is tama naman, sabi na corrupt na mundo, pero tinatawag din ito prison o kulungan. So, dito makikita natin na merong nagbigay sa atin ng commandment, may nagbigay sa atin ng commandment, which is makikita natin doon sa mga verses 22, 23, and 24. Kung titingnan natin, hindi ito about kay Jesus Christ. So, si Jesus Christ nagbigay ng commandment doon sa Matthew, then
may kita din natin na nagbigay si Jesus Christ ng maraming commandments, pero may kita natin yung tinutukoy dito ni John kung kanino dapat tayo manalangin ay doon sa, sinasabi dyan, sa verse 23, example, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ. So, kanino ba dapat tayo mananalangin? So, may kita natin yung word, yung sinasabi dito, word na His, which is patungkol ito doon sa God the Father. Kung tatandaan natin, itong chapter 2, verse 29 hanggang chapter 3, ay patungkol sa sons of God. So, ibig sabihin, pag merong anak, ay merong father. So, father. So, dito makikita natin na ang Kristiyano, kanino ba dapat siya sumusunod? Kanino ba dapat siya nananalangin? So, makikita natin, which is doon sa God the Father. So, makikita natin dyan, sinasabi ng Bible, and whatsoever we ask, we receive of Him, and God the Father, because we keep the Father's commandments and do those things that are pleasing in our Father's sight. So, dito makikita natin na ang pananalangin natin bilang mga Kristiyano ay dapat una ay para sa God the Father, which is makikita natin dito. Bakit? Yung commandment na ibinigay sa atin, ang nagbigay nun ay ang God the Father. Kung tatandaan natin, nung binigay kay Moses yung 10 batas o 10 commandments, may kita natin na yung 10 commandments na yon ay strictly, sabi galing yon sa God the Father. Then, ang ginawa Jesus Christ ay ginawang dalawa, which is yun yung kabuuhan ng 10 commandments. Yung sinabi doon na dapat, sabi, love the Lord with all thy mind, strength. So may kita natin doon, at the same time, love thy neighbor as thyself. So may kita natin, 1 to 4 commandment, may kita about sa God, sa Diyos. Then 6 hanggang pababa, may kita about yun sa ating kapatid o neighbor. Pero dito may kita natin, na sinasabi dito ni John sa mga believers sa Ephesus na merong magbigay sa atin ng commandment, which is ang God the Father, at meron siyang anak, which is si Jesus Christ. At dito makikita natin na ang pinaka main point na makikita natin dito, kanino ba dapat yung mga Kristiyano mananalangin para sagutin ng Diyos yung kanilang panalangin? Kanino ba dapat ako mananalangin para sagutin ng Diyos yung aking panalangin? Maaaring sabihin natin, kay Jesus Christ. Pwede tayong manalangin kay Jesus Christ. Pero dito may kita natin, yung tinuturo ni John ay hindi about doon sa pananalangin sa Panginoong Hesukristo, kundi pananalangin doon sa God the Father, which is may kita natin dyan. Sinabi dyan, and this is verse 22, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandment. So, commandment ng God the Father. So, may kita natin dito na kapag tayo'y mananalangin, palagi tayong humihiling kanino? Sa God the Father. If ating sinusunod yung tinatawag na commandments. Ano yung commandments? Mahalin natin ang Diyos ng buong lakas, pag-iisip at ng buong buhay, at mahalin natin yung ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, yun yung commandment na ibinigay sa atin ng Ama, ng God the Father. So, dahil binigay sa atin ng God the Father na yon, so, yung commandment na pagmamahal sa Diyos ay kapag ikaw ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ, yun yung pagmamahal doon sa Diyos. Paano na may pagmamahal ko sa aking kapwa mananampalataya? Kasi sabi, love thy neighbor. So, yun yung tinatawag natin na ikaw ay saved na at meron kang duty bilang isang Kristiyano na ipakita yung iyong pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano. Yun yung tinutukoy dito. Para yung ating panalangin ay sasagutin ng Diyos. So tandaan natin, paano sasagutin ng Diyos sigurado yung ating panalangin, dapat meron tayong assurance ng kaligtasan. So ibig sabihin, bago ako manalangin sa Diyos, dapat merong assurance na ako ay ligtas. So
dapat 100% na ako'y nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ. At hindi lamang natapos doon, kundi makikita natin, pag tayo nanalangin, nakikita natin, meron ditong isang persona na dapat tayo doon nananalangin, which is ang God the Father. Kaya pag nananalangin tayo, hindi tayo nananalangin ng basta-basta na lamang na, Lord, salamat po dito. Hindi na lamang ganon. Bakit? Example, meron kang isang magulang, may tatay, may nanay ka. Tawagin mo yung tatay mo, example, tawagin mo yung tatay mo na, ganon. Example, diba? Example lang, ganon pagtawag mo sa tatay mo. Parang ganon yung pagtawag mo na, Lord. So, isipin mo na lang, na kapag may tatay ka, syempre, ang tatawag mo sa kanya ay ama, tatay, tay, ama, father. Diba? Ganon ang pagtawag doon sa magulang. Kapag lalaking magulang, diba ganon pagtawag ng mga tatay, sa mga tatay. So, dito, bilang isang Kristiyano, nais din ng Diyos na marinig yung pagtawag ng kanyang anak sa kanyang pangalan. Diba? Isipin lang natin, example, bagong magulang. So ako, hindi pa ako naging magulang. Pero kung tatanungin natin mga magulang natin, example, tumawag sa inyo yung inyong mga anak na tatay o nanay, di ba meron kayong kasiyahan na nare-recognize kayo ng inyong mga anak bilang kanilang magulang. So dito makikita natin na kapag tayo tatawag sa God the Father, tinatawag natin siyang Ama. So, kaya kasabi ni Jesus Christ na tayo ay meron ng karapatan na tumawag sa Ama. Bakit? Dahil tayo bilang mga ligtas na, bilang nanampalataya kay Jesus Christ, bilang mga maliliit na kapatid ni Jesus Christ, meron tayong karapatan ngayon, may confidence, may garantiya na tumawag tayo doon sa God the Father. So, paano pala tayo dapat manalangin? So, kung gusto natin maging biblically correct yung ating pananalangin, dapat nanalangin tayo palagi naka-address sa God the Father. Diba? God the Father. So, sabihin natin na ang pananalangin natin dapat palagi tayong tumatawag doon sa ating tatay. Isa po yung anak, tawag siya ng tawag sa kanyang tatay. Diba? At papakinggan siya ng kanyang tatay. For example, yung isang bata. Isang bata na galing labas o hindi ka mag-anak, dahil tinawag niya isang lalaki, tinawag yung tatay. So, sa tingin mo, magiging tatay yun dahil tinawag niya yung tatay? Hindi. Ang tatay ay sa magitan ng relation. So, kailangan una, meron kang relation, kanino? Kay Jesus Christ. So, kailangan ng isang tao magkaroon ng relation kay Jesus Christ. Bakit? Isipin mo na lamang yung mga Katoliko, di ba yung mga Katoliko na minsan tawag nila kay Jesus Christ, ano? Papa Jesus. Kailan naging tatay si Jesus Christ? Di ba? So, which is, hindi yan di natin makikita sa Bible. At the same time, makikita natin na doctrinally incorrect yung pagtawag na Papa Jesus. Which is, dapat ang tinatawag natin walang iba. Even si Jesus Christ, sinabi niya, wala kayong ibang tatawagin Ama, maliban sa Ama, God the Father na nasa itaas. So, bilang tayo na merong relationship kay Jesus Christ, ngayon, meron na rin tayong relationship sa God the Father. Pag tatawag tayo sa God the Father, tatawagin natin siyang Ama. So, paano tayo manalangin? Ang panalangin natin, binigay yun ni Jesus Christ. So, kung titingnan natin doon sa Matthew chapter 6, so, itong panahon na to na kung saan dito sa Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 13, 9 to 13, may kita natin dito na nagbigay si Jesus Christ ng isang model ng pananalangin. So, hindi ito dapat yung sabihin natin na ipapanalangin natin ito mismo. Hindi. Ito yung model kung paano dapat tayo mananalangin. Sinabi dito, di ba, sa Matthew chapter 6, verse 10, verse 9, sabi, and after this manner, therefore pray ye,
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So, makikita natin dito, kapag tayo nanalangin, palagi tayong nagpupuri sa God the Father. Palagi ang pinakauna nating sasabihin sa ating panalangin ay Ama. Pinupuri ka po namin, pinaparangalan, pinapasalamatan. So, makikita natin dito na ina-acknowledge natin na ang God the Father ay ang ating Ama. Di ba? Ang meron lamang lakas na tumawag sa God the Father na Ama ay yung kanyang mga anak. So, ibig sabihin, yung mga nasa labas, kahit tumawag sila sa God the Father, hindi sila sasagutin. Bakit? Hindi sila sons of God. So, napakahalaga na pagiging sons of God. Kaya, yung fellowship na to ay napakahalaga sa isang Kristiyano na magkakaroon tayo ng fellowship sa God the Father. Dahil yun yung kalooban ng God the Father. So, dito makikita natin na, so siguro na pag-aralan nyo na yun, yung tinatawag na panalangin, pag nanalangin tayo, kung paano tayo manalangin, ay yung acts. Alam niyo siguro yun na? Yan. So dun sa acts, yung adoration. So, acts. Adoration. So, tuwing nanalangin tayo, ano dapat yung pag-adore natin sa God the Father? Itinataas natin siya palagi. Pinaparangalan natin palagi siya. So, andun dapat, Ama, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sa amin. So, andun yung pagbibigay natin ng unang place sa God the Father sa ating pananalangin. Then, confession. O yung tinatawag natin pagsisisi. Yung pag-repent ng ating kasalanan. So, tuwing nanalangin tayo, dapat kasama hindi lamang yung Panginoon, pahingi po. Di ba? Hindi dapat yan, Panginoon, pahingi po. Sa tingin mo, sasagutin ng Diyos yung panalangin mo? Hindi. Meron tayong rule na dapat susundin. Yung model na dapat susundin. At yun yung una ay humingi sa God the Father. Ano dapat yung ating hinihingi sa God the Father? Yung una, pagsisisi. Then, magbibigay tayo sa God the Father ng thanksgiving. So, yung thanksgiving at yung supplication. Yun yung ating mga panalangin. So, dito makikita natin, dito sa model prayer na ginawa ni Jesus Christ, makikita natin na dapat itong mga to ay andun sa ating panalangin. Andun dapat yung ating pagsisisi ng kasalanan. Bakit napakahalaga sa isang Kristiyano na magsisi ng kasalanan? Tandaan natin, nung tayo ay na-save, hindi tayo 100% perfect. Sabihin, we are holy nung tayo ay saved, naging perfect tayo nung tayo na-save dahil kay Jesus Christ, pero tayo, bilang mga tao, nagkakasala tayo. Hindi tayo yung tinatawag natin, hindi na nagkakasalang mga tao. So, ibig sabihin na after na tayo naging anak ng Diyos, may pagkakataon sa buhay natin na tayo nagkakasala sa Ama. At dahil tayo nagkakasala sa Ama, ang ginagawa ni Jesus Christ, siya yung nag-meditate, siya yung mediator sa atin na sasabihin ni Jesus Christ, Ama, patawarin mo siya sa ginawa niyang kasalanan, pinagbayaran ko yung kanyang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. So, bakit kailangan natin pagsisisi ng kasalanan? Kasi tandaan natin, ang God the Father ay banal, which is napag-aralan ng umaga, at righteous. Dahil sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagiging matuwid, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kailangan mo magsisi. So, ibig sabihin, pag tayo nanalangin tayo sa Ama. So, Ama. So, nanalangin sa Ama. Then, paano naman natin tinatapos yung ating mga panalangin? Kung matandaan natin, ang address, unang pag-address natin ay sa Ama. So, paano pag tayo naman nanalangin sa pag-i-end na natin yung ating dalangin? Di ba? Amen. Pinakaulit. Kanino natin sasabihin o kanino natin i-address yung lahat ng mga tumahan? Sa Jesus Christ. Which is kung makikita natin, ay mapag-aaralan natin, makikita natin dito sa John. So, example sa John chapter 14, John, sulat dito ni John the Beloved, sa John,
John chapter 14. Babasahin ko po at sundan ko na inyong mga tenga. John chapter 14. John chapter 14, verse 13. So, dito yung panahon kung saan si Philip ay nagtanong kay Jesus Christ. Sabi, Jesus Christ, ipakita mo sa amin yung Ama, ang God the Father. Kung matatandaan natin, ito yung panahon kung saan malapit na yung pag-betray ni Judas, yung pag-betray mismo ni Judas. At dito may kita natin na bago yung kamatayan ni Jesus Christ, nagbigay siya dito nung kung anong meron doon sa langit. So sabi diyan, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me, sa verse 1. Then, dito sa verse 13, nakita natin, and whatsoever ye ask, ito yung sagot ni Jesus Christ dito sa kay Philip, and whatsoever ye ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye ask anything in my name, I will do it. So makikita natin dito, na sinasabi din dito dyan, sa 1 John, whatsoever we ask, we receive of Him, which is as sa God the Father. At the same time, kailangan din pala natin mag-ask sa God the Son. So, alam niyo ba, sa tuwing tayo nanalangin, kasama ang tatlong persona. Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Saan ang God the Holy Spirit dyan? Ang God the Holy Spirit, siya yung nagdadirect sa atin ng panalangin. Siya yung nagbibigay sa atin kung papaano tayo mananalangin. At siya yung nagdi-deliver ng ating panalangin. So, makikita natin dito. Kaya dito sa verse 24, dito natin makikita ang kahalagahan ng ikatlong persona ng Diyos, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit. So, dito makikita natin, si John ay nagpatuloy sa kanyang pagtuturo, which is dito sa verse 24, against doon sa mga Gnostics. So, Gnostics, yung mga hindi naniniwala ng kaligtasan ng kanilang katawan. Yun yung mga Gnostics. At dito makikita natin, sinabi dito ngayon dyan, and he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him, and hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given unto us. So, napaka-importante ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit doon sa ating pananalangin. Kasi bilang mga ligtas, bilang may assurance of salvation, bilang pinakita natin yung genuine love, tayo ngayon ay meron ng karapatan na lumapit sa God the Father. Napakahalaga sa atin bilang mga anak ng Diyos na makikita natin dito na mapag-aralan natin yung tinatawag natin ang persona ng Diyos, ikatlong persona ng Diyos, which is ang God the Holy Spirit. So dito makikita natin muna yung doktrina ng Diyos, yung teaching of the doctrine of the Father, which is makikita natin dyan sa verse 24. And he that keepeth his commandments dwelleth in him. So, dito makikita natin yung word dyan na keepeth. So, which is, napag-aralan natin yan, mga ilang beses natin pag-aralan, which is tereo sa Greek word, na ibig sabihin, ito yung guarding, protecting, preserving. Nagbigay ako ng halimbawa last week, na example, yung pagkakataon na kung saan yung Old Testament ay naisulat, yung New Testament ay naisulat, tapos yung mga believers during sa New Testament, paano nila inip yung Word of God? Bakit hanggang sa panahon natin ngayon, ay nasa atin yung Word of God. Yung tinatawag nating pag-keep ng Word of God. Kasi pag-guard ng Word of God, pag-preserve ng Word of God sa ating buhay. So, dito makikita natin yung word dito na keepeth. Sabi dyan, and he that keepeth his commandments dwelleth in him. So, dito po natin makikita na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. So, ang paniniwala ng mga Gnostics na kailangan mo lamang malaman yung knowledge, secret knowledge, para ikaw balang araw ay magiging katulad ng Diyos. Pero dito makikita natin na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. So, may mga tao nagsabi na parehas lang naman tayo ng Diyos na sinasamba. Which is, example, magtatanong kayo sa mga Muslim. Isa lang naman ang Diyos nating sinasamba. Which is, mali yun.
Or magtatanong kayo sa mga Buddhist o sa iba pang mga relihiyon. So may kita natin na hindi iisa lamang ang Diyos nating sinasamba, bagkus magkaibang Diyos, at the same time may kita natin yung mga Diyos na meron sila ay hindi tunay na Diyos. At dito natin may kita yung doktrina ng God the Father, na ang God the Father ay meron lamang mga anak niya, which is tinatawag na sons of God. At itong mga sons of God ay meron silang eternal life. Dahil sila ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ. So, dito may kita natin na ang kauna-unahan may kita natin dyan na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. So, dito may kita natin na ang commandment na tinuro dito, which is yung commandment na God the Father, ay itinuro din yon ni Jesus Christ. At the same time, kung makikita natin, yung sinabi ni Jesus Christ, love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, strength. So, at the same time, makikita natin yung ikalawang commandment na tinuturo ni Jesus Christ, ni John, which is galing yun sa God the Father. Which is, ang gagawin ng mga believers, ng mga sons of God, ay susundin yung commandments na yon. Yung mga commandments na yon. So, yung ikalawang commandments doon ay love thy neighbor as thyself. Diba? Yung ikalawang commandments na yon. So, dito makikita natin na yun lamang mga anak ng Diyos, sila lamang yung may karapatan na tumawag sa God the Father. At yung God the Father, ang mga anak ni lamang ay yung mga tao na may personal na relasyon kay Jesus Christ. So makikita natin dito, paano pala nasasagot yung ating mga panalangin. So sa magitan ng God the Father at sa magitan ni Jesus Christ. So dito makikita natin, ano yung wala sa Gnostics na meron doon sa mga believers. Yun yung God the Father at si Jesus Christ. So kung titingnan natin sa verse 24, He that keepeth or preserving, guarding His commandments, the commandment of God the Father, His commandments, which is God the Father, dwelleth in Him. So yung word dyan na dwelleth, at the same time word dyan na abideth, is same lang yan na Greek word, is meno. Meno, ilang beses ko sinabi yun? Yung meno. So yun. So, same lang yan ng Greek word. Yung keepeth, yung word dyan na dwelleth, and yung word na abideth. So, dito makikita natin na sinabi ni John sa mga believers dun sa Ephesus, and he that keepeth his commandment dwelleth in him. At di lang nagtapos doon, and he in him. So, napakahalaga pala, napakaganda pala, napaka-interesting bilang mga Kristiyano, noon tayo naging anak ng Diyos, ang God the Father pala ay naninirahan sa mga mananampalataya. So kung tatanda natin, ang God the Son ay naninirahan sa mananampalataya. Ang God the Holy Spirit ay nag-i-indwell sa mga mananampalataya. So ibig sabihin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, naninirahan sa iyo ang tatlong persona ng Diyos. So, makikita natin dito, dahil naninirahan sa iyo ang tatlong persona ng Diyos, sa tingin mo, hindi mo kayang gawin yung pagbibigay ng pagmamahal sa kapwa mo Kristiyano? Diba? Yun yung question niya. Sa tingin mo, hindi mo kayang gawin yung pagbibigay ng genuine love sa kapwa mo Kristiyano? Kaya mong gawin. Ang problema, meron tayong tinatawag na old nature. At yung old nature na yon, yun yung humahatak sa atin na gumawa patuloy ng kasalanan. Hindi lang gumawa ng kasalanan, kundi i-reject yung kalooban ng Diyos, yung commandments ng Diyos ng pagmamahal. So, tandaan natin dito. Dito sa John, may kita natin na hindi mo masabi na mahal mo ang kapwa mo Kristiyano kung hindi mo mahal ang God the Father. Bakit? Magre-reflect yung pagmamahal mo, magre-reflect yung pagmamahal ni Jesus Christ sa'yo sa magitan, magre-reflect yung pagmamahal ni Jesus Christ kung si Jesus Christ ay pinanampalatayanan mo, yung pagmamahal ni Jesus Christ magre-reflect sa'yo at maipapakita mo yun sa kapwa mo Kristiyano yung pagmamahal na yon. Ibig sabihin, mapapa-experience mo yung
sa kapwang Kristiyano, yung pagmamahal na yon, na ikaw ay anak ng God the Father. So, dito may kita natin na sinasabi ni John sa mga believers sa Ephesus, He that keepeth His commandments dwelleth in Him. Naninirahan o nananatili. Yung word na yan, nagko-continue. So, yung tinatawag dyan. So, tandaan natin, yung word dyan na dwelleth, at the same time, yung word dyan na abided, ay para silang present tense. So, ibig sabihin, continuously na ikaw ay nagdidwell, continuously na ikaw ay nag-aabide, at nagpapatuloy doon sa God the Father. So, dito makikita natin, sinasabi dyan, and he that keepeth His commandments dwelleth in Him, nagpapatuloy doon sa pagsunod sa commandments ng God the Father, at yung God the Father ay mananatili sa Kanya, which is makikita natin sa verse 24, He in Him, and hereby we know that He abideth in us. So, dito ko natin makikita na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun yung doktrina ng God the Father. At pangalawa natin makikita dito, meron lamang anak ng Diyos, at yung mga anak ng Diyos na yon ay sila yung nagkikip, nagdidwell, o tinatawag yung nagkikip ng salita ng Diyos at nananatili continuously sa God the Father. So, yung isa ay anak ng Diablo, anak ni Satan. Sabi, anak ni Satan. Sila yung mga hindi anak ng Diyos. At yung isa ay yung mga anak ng Diyos. So, tanda natin, yung mga anak ng Diyos, meron sila dito, makikita natin, pagkakilanlan, na ikaw ay anak ng Diyos. Anong pagkakilanlan dito? Una, sabi yung verse 24, keep it. Then, sunod dyan ay dwelleth. So, napakalaga bilang Kristiyano, itong word na itong keep it and dwelleth. Ito itong meno. Meno is continue. Nagpapatuloy. Dwelleth, nagpapatuloy. Abideth, nagpapatuloy. Napakahalaga nito. Ibig sabihin, kapag isang tao, nagsabi siya na siya Kristiyano, pero huminto siya sa paglilingkod sa Diyos, questionable na siya ay sa Diyos, na anak ng Diyos. Bakit? Tandaan mo, kung ikaw ay na-save yung God the Father, na-save yung God the Son, na-save yung God the Holy Spirit. So, napaka-imposible sa'yo na hindi mo gawin yung kalooban ng Diyos. May kita natin dyan, He that keepeth His commandments dwelleth in Him. At the same time, He in Him. Yun yung napakahalaga. So, ibig sabihin, napaka-secured natin. Yung ating assurance of salvation ay secured. Secured by God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ibig sabihin, even the time na isang Kristiyano ay mag-question about sa kanyang salvation, saved pa rin siya. Sino-sino mga nagko-question ng kanyang salvation? Yung mga tao hindi nakakagawa nito. At example na lamang, merong mga religion na ang paniniwala nila na kapag ako'y naligtas, ay maaaring mawala sa akin yung kaligtasan. Karamihan yung mga Methodist. Then, ano pa yung Methodist? Yung mga born again. So, ang paniniwala nila na kailangan kong palaging sumunod sa Diyos para ako'y manatiling ligtas. So, dito hindi natin makikita na sinasabi ng Bible, para ako manatiling ligtas, ay kailangan kong sumunod sa Diyos. Bakit? Kapag ikaw ay nagsisi ng kasalanan, ikaw ay ligtas na. At yung pagsunod sa utos ng Diyos, yun ay, napuproduce ng iyong kaligtasan. Dahil ikaw ay ligtas na. So, sino-sino ba yung mga nagsasabi na hindi sila, yung mga sinasabi, believer sila, pero nahuwala yung salvation. Example, ngayon, nagkasala ako, at pang 500 pesos ko na ngayon na magsisisi ng kasalanan. Kasi kahapon, nagkasala ako at kanina nagkasala ako at di ko natiyak yung kaligtasan ko. So, kailangan ko ulit manampalataya kay Jesus Christ. Pero ang katotohanan, yung kaligtasan natin, hindi nakarely sa ating feeling. Diba? Yung feeling natin na hindi tayo safe, hindi doon nakarely yung kaligtasan ng isang Kristiyano. Nakarely yon sa God the Father, God the Son, at sa
God the Holy Spirit. At papaano makikita yon yung aking salvation, papaano makikita yung aking salvation? Kung matanda, sabi ni James, di ba? Sabi ni John, ipakita mo sa iyong gawa na ikaw ay merong pagmamahal sa iyong kapwa. So, kapwa Kristiyano. Ipakita mo ngayon sa iyong ginagawa na ikaw ay saved sa pamamagitan nito. So, papaano bilang tayo mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, may papakita yon, di ba? Napakaraming paraan na may pakita natin yon. Example, may nakikita Kristiyano na nahihirapan sa pag-aaral ng Bible, tutulungan mo sa pag-aaral ng Bible. So, example lamang yon, maliit na example lamang yon ng pagbibigay o pag-action na ibibigay mo sa kapwa mo, Kristiyano, para may ipakita mo yung iyong pagmamahal. Pero tanda natin, hindi lamang dito. Dapat meron tayong pagsasakripisyo sa kapwa natin Kristiyano. Bakit? Ano ba ito mga to? Anong meron dito? Ito yung mga duty na dapat gawin o responsibilidad na dapat gawin ng Kristiyano sa kapwa nila Kristiyano. So, nung tinanong si Abel, nung tinanong si Cain ng Diyos, ang sabi ni Cain, am I my brother's keeper? So, bilang mga Kristiyano, we are brother's keeper. Tayo ay tagapagpantay, tagapag-ingat, tagatingin ng kapwa natin kapatid. So, ibig sabihin, example, nakita natin ating kapwa Kristiyano na merong makasama doong nanigarilyo, sa Kristiyano, nagsimba, nakita mo nanigarilyo. So, pagsasabihan mo, di ba? So, example, kapwa Kristiyano, may kapwa Kristiyano kang nakita at nakita mo siya na meron siyang girlfriend, may boyfriend, then nakita mo nag-holding hands. Oh, may holding hands. Hindi natatapos yung holding hands eh. Yung buong maghapon na holding hands, hindi doon natatapos lang. Hindi yun doon natatapos holding hands lang naman ginawa namin, hindi yun doon natatapos. So, example lang, doon nag-holding hands, nakita nag-holding hands na yun. So, dapat ay pagsabihan mo. Dapat ay sawatayin mo. Diba? Ganun yung pagmamahal bilang isang Kristiyano. At the same time, may kita natin na bilang duty natin ay tagapagbantay. Ibig sabihin, guarding each other. Titingnan ko yung kapatid ko, titingnan niya ako, titingnan ko siya, titingnan niya ako. So, nagbabantayan tayo kung anong ginagawa ng kapwa nating Kristiyano. Kung papunta na ba tayo sa pagkakamali, dapat tayo ay may tama. Kung babasahin yung sulat ni James, may kita natin doon na kapag yung kapatid mo, pag ganyan na, syempre, at the same time, sulat ni John, may kita natin na kapag yung kapatid mo, pag ganyan na, dapat ay itama. So may kita natin dito na bilang mga Kristiyano, meron tayong God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Kung titingnan natin, ang God the Father, Jesus Christ, at si Jesus Christ, nasa langit sila. Pero at the same time, nananahan sila sa mga mananampalataya. Kaya dito makikita natin, sinabi ito, He that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in Him, and kasunod dito, and hereby we know, yung word dyan know, which is ginusko, so ilang beses natin pinag-aaral yan, ginusko, ibig sabihin, meron kang intimate relationship kay Jesus Christ. Yung sinasabihin, and hereby we know, so yung word dyan na know ay present tense. So ibig sabihin, tuloy-tuloy na pagkakilala doon sa God the Father. So, tuloy-tuloy na pagkakilala doon sa God the Father. Ibig sabihin, meron akong relationship sa God the Father at tuloy-tuloy na nais ko makilala yung God the Father. So, may mga bata, syempre yung mga bata, kung titingnan natin, karamihan ng mga bata nakatingin yan sa kanilang ama. At sinusundan nila yung yapak ng kanilang ama. Kaya minsan may marinig ka na, paglaki ko, ang gusto ko mapangasawa ay yung katulad mo. So, example lang yon na makikita natin na yung mga anak ay sumusunod at nais nilang malaman kung ano yung nais ng ama, anong nais ng ama, at tuloy-tuloy na nais nilang malaman yung kalooban ng ama. Yun yung makikita natin na isang katayuan, isang ebidensya ng isang sons of God. So, tanda natin,
yung pinaka-main dito na makikita natin ay yung sons of God. Sa verse chapter 2, chapter 2 verse 29 at 3, yung ikaw ay sons of God. Na ikaw dati, tanda natin, mula sa tinawag ni John, ang mga believers sa Ephesus, na little children, patungo sa sons of God. So, tingnan natin na yung katayuan natin, yung pagkakilala natin, ay yung mga sons of God na tayo. Mga anak na tayo ng Diyos. So, pag sinabi mga anak ng Diyos, kanino sila sumusunod? Doon sa God the Father. Bakit? Anak sila ng God the Father. Buti yan sa verse 1, sa chapter 2, verse 29, say, born of Him, born of God the Father. Tayong pinanganak ng God the Father. At susundin natin yung sinasabi ng God the Father. At yun yung pagkakilala bilang sa Kristiyano. At doon natin malalaman na tayo, kapag nanalangin sa God the Father, ay sasagutin yon ng God the Father. So, then, sinabi ito, and hereby we know, present tense, tuloy-tuloy, that He, God the Father, abideth in us. Yung God the Father ay nananatili yon sa kapwa Kristiyano, ay sa mga Kristiyano. So, tanda natin, kapag nasa iyo ang God the Son, ang God the Father ay nasa iyo din. So, at hindi natapos doon, makikita natin dito, sinabi dito ni John sa mga believers sa Ephesus, and hereby we know, He abideth in us. Tandaan natin na sa panahon ni John, may mga katuruan ng Gnostics, which is dapat yung knowledge mo ay secret knowledge, at maliban sa secret knowledge, dapat higher knowledge. So, ibig sabihin, yung kaalaman mo ay hindi lamang natatapos dapat sa Word of God. Hindi lamang dapat sa Word of God, kundi dapat meron ka pang mas alam pa kaysa Word of God. Kaya puwapasok yung mga gospel. Gospel of Judas, Gospel of Philip, yung iba pa, which is yun yung tinatawag na rin corruption ng mga Gnostics against dito sa sulat ni John. So makikita natin dito na sinasabi dito ni John, and hereby we know, yung mga believers sa Ephesus, kayong mga saved dyan sa Ephesus, nalalaman nyo na patuloy nyong nalalaman ang God the Father kung kayo ay mananatili sa Kanya. So, ibig sabihin, para malaman natin ang God the Father, kailangan magpatuloy tayo sa God the Father. At dito makikita natin, sinasabi dyan, by the Spirit which He hath given us. So, dito sa mga sulat ni John, 4 na beses lamang ginamit yung word na Parakletos. So, itong Parakletos na to ay ginagamit to para sa God the Holy Spirit, at the same time para kay Jesus Christ. Yung doon sa sulat ni Jesus Christ, doon sa sulat ni John, which is sa Gospel of John, sinabi doon ni Jesus Christ na darating yung Comforter, which is ang God the Holy Spirit. So, yung word na Parakletos ay, ibig sabihin ay yung gawain ng God the Holy Spirit, which is yung pagpo-comfort. Then dito sa John, chapter 2, verse 1, if I'm correct, 2 verse 2, yan. 1 John 2 verse 2, sinabi dyan, verse 1, babasahin ko, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. If any man sin, we have an advocate. Tama. Verse 1, advocate, yung word dyan na advocate ay same na ginamit na comforter, which is the God the Holy Spirit, at advocate para sa kay Jesus Christ. So, dito makikita natin, sinabi dito ni John, by the Spirit which He hath given unto us. So, dito makikita natin yung doktrina ng God the Holy Spirit. Kung titignan natin itong sulat ni John, makikita natin na ginamit ni Jesus Christ yung Parakletos para sa God the Holy Spirit, which is our comforter. At para kay Jesus Christ, ginamit ni John yung word na Parakletos bilang ating advocate o taga-mediate sa God the Father. So, yun yung gawain ni Jesus Christ.
Pero dito makikita natin, sinabi dito ni John, by the Spirit which He hath given us. So yung word dyan na given is eros tense. Yung word dyan na given. So ibig sabihin, yung given dyan ay isang beses lamang yan na nangyari doon sa buhay ng mga Kristiyano. Yung pagbibigay sa kanila ng God, the Holy Spirit. Kailan nangyari yon na naibigay sa mga believers yung God, the Holy Spirit? Noong panahon na kung saan, may kita rin, in the beginning, palaging yan yung mga sulat dyan, in the beginning, nung sila ay nagsimula, nung sila ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ. Ito yung makikita natin dito. By the Spirit which He hath given us. Sino ang nagbigay ng God the Holy Spirit? Si Jesus Christ ba? O ang God the Father? Ang God the Father. So makikita natin dito, pag meron kang relation sa God the Father, kung meron kang relation kay Jesus Christ, ang God the Father ay mananatili sa'yo, mananahan sa'yo. At kapag nananahan sa'yo ng God the Father, ibibigay sa'yo ng God the Father na tinatawag natin ang God the Holy Spirit. Kung titingnan natin sa mga panalangin ni Jesus Christ, hinihingi niya palagi sa God the Father, sinasabi niya palagi, ang God the Father ay mag-send ng Holy Spirit, which is ito yung magko-comfort sa mga believers, parakletos yung word na comfort, sa mga believers sa panahon ng tinatawag nating persecution, panahon kung saan merong kasalanan, nakakaharapin yung isang Kristiyano. Taga-comfort at taga-alis ng itong nating tagawasak nung pag-iisip natin na gumawa ng kasalanan. So, dito makikita natin yung doktrina ng God the Father is God the Father, and God the Son, at God the Spirit ay palaging connected. Ang titignan natin dito, na palaging connected yung doktrina. God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. At dito sa mga sulat ni John, may kita natin na yung mga Gnostics ay talagang tinitira, sabihin talagang tinatry nila na ma-charm o makuha yung mga believers sa magitan ng kanilang pag-question. Saan yung mga question nila? Kung matatandaan natin yung ating mga pinag-aralan, doon sa incarnation of Jesus Christ, doon sa pagiging Son ng ating Panginoon sa Kristo. Saan pa? Doon sa sinfulness of men, doon sa ating pagiging makasalanan. At the same time, doon sa origin ng ating kasalanan. Yun yung palaging question ng mga Gnostics. Sa tingin nyo, nagkasala ang tao? Hindi naman nagkasala ang tao. Yan yung tanong, yan yung sagot ng mga Gnostics. Hindi naman lahat ng tao ay nagkasala. Merong iba na nagkasala. Yung part na lahat ng apelyido ay S, lahat yan sila ay makasalanan, sin. Pero lahat ng apelyido na nagsisimula sa G ay lahat sila ay makadiyos. Hindi yung sinasabi ng Biblia. Pero ganito ang katuruan ng mga Gnostics. Which is makikita natin dito na ang mga Gnostics, nais nilang tanggalin o kuhanin yung mga believers. Which is, sa next week, makikita natin na kung papaano, doon sa chapter 4, kung papaano, sinabihan ni John yung mga believers sa Ephesus na mag-ingat kayo. Bakit? Merong mga false prophets, false teachers, at the same time, merong mga false spirits, yung tinatawag natin mga spirit na nagsisinungaling, na naparito sa mundo para kayo ay kuhanin. Which is, garantiya natin na yun yung mga Gnostics. So, dito makikita natin na yung word dyan na by the Spirit, ay ito yung ebidensya na ipinapakita dito ni John sa mga believers dun sa Ephesus na kapag ikaw ay nasa God the Father, nasa iyo ang God the Holy Spirit, at dahil nasa iyo ang God the Holy Spirit, nasa iyo ang fruit of the Spirit. So nasa iyo ngayon ang fruit of the Spirit. So, at ang fruit of the Spirit ay
So, tanda natin, pag nais natin sagutin ng Diyos ang ating panalangin, nais ng Diyos na malaman natin, tayo'y humihiling sa God the Father at tinatapos natin sa Son. At tanda natin na hindi tayo makapanalangin kung wala tayong relation. Napakalaga ng fellowship. Napakalaga nitong fellowship. Bakit? Tanda natin na bilang mga Kristiyano, at the same time mga Kristiyano, yung buhay natin dito ay napaka-ikli. Kaya itong fellowship na to ay napakahalaga sa Kristiyano. Isipin mo, kung mabubuhay ka na lamang ng 60 years, 70 years old ka, after 70 years old, imamatay ka na, example na lang yun, ilang taon na lang yung natitira sa'yo? For example, ilang taon na lang yung natitira sa'yo? Ang tanong ngayon ay kumusta yung fellowship mo sa kapwa mo Kristiyano? Maayos ba yung fellowship mo sa kapwa mo Kristiyano? Kumusta yung pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano? Sino ba yung mas mahal mo? Tandaan natin, tama na tayo bilang mga Kristiyano, dapat nag-excel tayo doon sa school. Pero tandaan natin na ang simbahan, tulad nga sinasabi, na limited time only ang simbahan. Na tayo bilang mga Kristiyano, dapat binubukol natin yung oras natin sa gawain ng Diyos. Napakahalaga nun, sa gawain ng Diyos. So, isipin na lang natin na 70 years. Ilang taon pa kaya yung ibibigay natin sa Panginoon? Ilang taon? Kung sabihin, 50 years old. 50 years ang may ibigay natin sa Panginoon. 50 years. So, doon sa 50 years na yan, faithfully ba natin na ibibigay sa Diyos yung ating pagmamahal sa kapwa natin Kristiyano, sa Diyos, sa God the Father, sa God the Son, God the Holy Spirit. So, tanda natin, palagi sinasabi dito ni John, na para tayo ay magkaroon ng pagpapatuloy sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano niyo? At the same time, para sa mga believers, para tayong magpatuloy sa fellowship sa kanila, kailangan natin magpatuloy sa salita ng Diyos. So, hindi natin malaman itong mga ito kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos. So, isipin nyo lang, tatayo dito si Brother Jay, si Brother Bill, at sabihin nila, okay, close your Bible and listen to me. Diba? Isipin lang, at ito yung nasa isip ko ngayon, na pwede pala tayong maligtas kahit meron tayong, kahit gumagawa tayo ng kasalanan. Kasi merong part sa ating katawan na tinatawag natin merong kabanalan. So example, gano'n na lamang ituturo namin dito. So example, sinabi doon na we are gods, na tayo pala ay sa Diyos. O titingnan sa inyo, we are gods dito. So yan, napaka-clear din sa Bible na we are gods. Sabi sabihin, kailangan natin malutas tong problema na to at masolusyonan na tayo ba ng araw ay magiging Diyos. Example, gano'n na lang ang pagtuturo namin dito. Pagtuturo ng salita ng Diyos dito. So hindi natin malaman yung kalooban ng Diyos, yung commandment ng Diyos. Kaya may kita natin dito, si John, he faithfully preached the Word of God dun sa mga believers sa Ephesus. Sinulat niya talaga ang Word of God. May kita natin yung kanyang pagmamahal sa mga believers dun sa Ephesus na sinulat niya yung 1 John, 2 John, 3 John, 1 John, Gospel of John, Revelation. Dahil mahal niya yung mga believers sa Ephesus. Doon natin may kita. Pero at the same time, may kita natin na si John ay galit din doon sa mga Gnostics. Which is may kita natin yan doon sa chapter 4. At dito may kita natin na kapag tayo nananampalataya kay Jesus Christ, nasa atin God the Father, nasa atin na God the Holy Spirit. So, pag nasa atin, ibig sabihin, may kasiguraduhan na tayo bilang mga Kristiyano ay makakapamuhay tayo ng mayroong kabanalan. So, ano bang inaantay natin dito sa mundo? Tandaan natin, ano bang inaantay ng mga Kristiyano dito sa mundo? Bakit tayo ay hindi pa kinukuha ng Diyos? Diba? Bakit pa hindi tayo kinukuha ng Diyos? Ano pang inaantay ng Diyos? Kung pwede natin kuha ng Diyos. Example, after na pagkasave natin, patay na tayo ng Diyos. Pwede gawin niya ng Diyos. Pero hindi yung ginawa ng Diyos. Bakit? Nais ng Diyos na yung tao ay sumunod sa Kanya sa kabanalan. At ano pa? Nais ng Diyos na ang tao na sumusunod sa Kanya ay mabigyan niya ng rewards. So,
napakahalaga sa isang mananampalataya ang fellowship. Okay. Ang fellowship na yan, merong reward siya sa Diyos. Tanda natin. Kaya dito makikita natin na kapag tayo ay na kay Jesus Christ, magpapatuloy tayo sa salita ng Diyos. Ito ang pinakamalaga. Magpapatuloy tayo sa salita ng Diyos. Noong panahon na nag-aaral pa ako nag-aaral Bible School, ang isa sa requirement sa Bible School, kailangan meron kang personal na devotion. Personal devotion. So, yung personal devotion na yan, ay devotion lamang yan. Devotion, as in devotion talaga, pananalangin, pag-aaral ng Word of God. Iba pa yung tinatawag natin na personal Bible study. So, yung pag-aaralan mo, yung Word of God, at meron pa tinatawag na family devotion. At nakikita natin dito na hindi na, bilang mga Kristiyano, bakit kailangan natin gawin yung pag-aaral ng Word of God? Kasi yun sinabi ng Biblia. Magpatuloy tayo, which is, silipin lang natin mabilis, sa 1 John, 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verse ito, 1 John chapter 2, verse 24. Sabi ng Bible, "Let that therefore abide in you, which you have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, ye shall continue in the Son and in the Father." Yung Word of God, yung word dyan na remain, yung word dyan na continue, yung word dyan na abide, same yan with word na meron. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano ay magpatuloy sa salita ng Diyos, sa Word of God. Tayong mga Kristiyano ay nais ng Diyos ay magpatuloy sa Word of God. Kasi pag nagpatuloy sa Word of God, malalaman natin God the Father. Malalaman God the Son, malalaman natin ang God the Holy Spirit. Kaya napakahalaga na tayo ay magpatuloy at mamuhay ng merong kabanalan. So, tanda natin ito, na bilang mananampalataya, kailangan makita sa buhay natin. So, ilang beses ba natin dapat pag-aralan ito? So, kung titingnan natin dito sa sulat ni John, ulit na sinasabi ni John ito, pagmamahal. At tanda natin, ano yung weakness ng Church sa Ephesus? Ano yung dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na condemnation sa church sa Ephesus, yung tinatawag natin left their first love. Yun yung dahilan kung bakit ulit natin ituturo ni John yung pagmamahal. So, ibig sabihin, love one another. So, mahalin na yung kapwa-Kristyano. Hindi, love another one. So, pag meron ka ng asawa, hindi pwede yung love another one. Kung meron kang naka-engage, engagement, naka-engage na, hindi yung love another one. So, love one another. Mahalin natin yung kapwa natin yung Kristiyano. Sa pamamagitan ng sacrifice, giving, pagpapakita ng aksyon na may pagmamahal, at yung assurance ng kaligtasan. Tayo po'y manalangin. O man dakila, makapangyarihan sa lahat naman, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan, sa aming buhay. Lalo na po, Ama, sa aming mga napag-aralan na inyong banal na salita. Patuloy niyo po kami ng gabayan at patuloy niyo po, Ama, na itanim sa aming mga puso't isipan ang inyong banal na salita na aming napag-aralan sa hapon na ito. Ama, binabalik na